Good morning, everyone, mga Lods. Happy Lord's Day. Happy Sunday today. So, katatapos ko lang mag-almusal, mga Lods. So, naisipan ko lang na magdagdag ng content about biblical principles. Maraming verses sa Bible na nakasakit ng damdamin si Jesus Christ. Pero kung naunawaan natin ay talagang ikakatuwid ng ating espiritu at puso, tenga at ating mga mata. Sa Bible kasi, mga Lords, ito yung pinaka main points or topic natin ngayon. Kapag nagsinungaling ka, ay mapupunta ka sa punishment. Ayan. So, pwede ring gawin natin na title na tinatawag ang pagsisinungaling ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Yung reference natin na verse is 1 Corinthians chapter 4, verse 4 hanggang verse 5. So, thank you, Lord, for this morning. Guide us and protect us to share these words properly na tumimo sa aming mga puso't isipan. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. So, ito yung pinakabungad natin intro. Ang pagsisinungaling ay kamag-anak ng magnanakaw, mapagkunwari, manloloko, so marami pang iba, mga Lods, mga terminology na kamag-anak ng pagsisinungaling. Sa Bible, mga Lods, may sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 17, all unrighteousness is sin, but there is sin not unto death. Ano ibig sabihin niyan? Mayroon kasing pagsisinungaling na hindi ka nagsisinungaling. Karamihan kasing reason ngayon na ma-justified yung kanilang kasalanan, mas okay pang magsinungaling kaysa mamatay ka. Galing, ano? Magandang reason. Kasi you are seeking salvation of yourself. Sa ating panahon ngayon yun, lalo na pag totoong nagsinungaling ka. Talagang magsinungaling ka talaga kasi gusto mong maligtas yung sarili mo. Pero sa Bible, mga Lods, mayroong nagsisinungaling na hindi nagsinungaling kahit nagsinungaling na siya. Sino, mga Lods? Kung alam nyo, hindi rin siya napapabilang kay Satanas. Hindi sila napabilang kay Satanas. Diba, sabi ni Jesus Christ sa John 10:10, the thief cometh to kill and to destroy. Kasi pag nagsinungaling ka, automatic yung mindset natin ay mapatay ka ng tao, inggitero, manloloko, o ano pa.
Nadagdagan yung term natin, no? Sa kamag-anak ng sinungaling. Magnanakaw. Swindler. Oh. So, hindi sila papabilang sa John 10:10 kahit nagsinungaling sila. Hindi siya. Sino yun? Si ano? Si Abraham. At saka si anak ni Abraham, si Isaac. Tama ba? Noong panahon ng lumipat sila o tagutom, inangkin niyang kapatid ang kanilang mga asawa. Nagsinungaling sila sa hari para lang hindi mamatay. Kasi nabalitaan nila na pag inangkin nila na asawa nila yung kanilang daladalang babae, papatayin sila. Yung lalaki, si Abraham, papatayin. Aangkinin yung babae. Oh. Tapos ganun din si Isaac kay Rebecca. Nangyari sa buhay ng kanyang ama, yung pangyayari sa buhay ni Isaac. Pag nalaman kasi ni Isaac na papatayin din yung mga lalaki na may dalang babae pag inangkin nilang asawa. Kaya inangkin nila ang kanilang mga asawa na kapatid. Hindi nagsinungaling. Pero hindi nagsinungaling. Kasi ang kanilang mga asawa, iisang dugo lang sila. Kapatid pa rin. O, may pagsisinungaling ba? Sa unang panahon kasi mga lords, the principles of marriages, kahit ka mag-anak, walang problema. Maliban lang sa kapatid, hindi pwede. Kasi sa panahon nung naghari na si David, nung nabalitaan na meron siyang anak na babae na ginahasa ng kapatid niyang lalaki, pinatay yung naghahasa na anak niyang lalaki. Kasi kapatid niya eh. So, ibig sabihin, bawal asawahin yung kapatid. Kamag-anak pwede. Pero hindi certificate o tinatawag na certificate ba yan? O contract? Hindi ganun. The principles of marriages noon is magsabi lang sa kamag-anak na mag-asawa sila. Walang papel kapag kamag-anak. Kaya, pwede silang mag-asawa ng marami. That is the principles of God noon. Sa buhay ni Abraham at sa buhay ni Isaac. Ngayon, balik tayo doon sa na hindi sila nagsisinungaling. Nung nalaman ng hari na nangungusap ang Diyos sa hari, sabi ng Diyos sa hari, huwag mong lapastanganin o galawin yung babae na yan sapagkat siya ay asawa ni Abraham. Nagalit yung hari kay Abraham, bakit ka nagsinungaling? Asawa mo pala yan. Idadamay mo pa kami sa curse na ipapataw sa Diyos sa aming bayan. So, nung nalaman ng hari, dahil ang Diyos nangungusap, na nagsinungaling, pero hindi pala nagsinungaling, kasi asawa niya at kapatid niya naman, sa dugo. Dahil isang pamilya lang sila. Pero kamag-anak yung napangasawa niya. Ngayon, nirelease sila at binigyan sila ng maraming dala. Mga pagkaing buhay, hayop, tupa, o ano pa man, pera. Umalis lang sila dahil nagdala sila ng salot, curse. Kasi pag ginalaw ng hari yung babae, si Sarah, curse. Hindi niya kasi alam na asawa ni Abraham. Curse yun. Oh. Nangyari din sa buhay ni Isaac kay Rebecca. Kung alam niyo yung kwento na yan.
So, may pagsisinungaling na hindi nagsisinungaling. Ngayon, paano mo justify yung reason mo? Mas okay pang magsinungaling kaysa mamamatay. Totoong nagsinungaling ka. Di ba? So, yun ang problema sa ating panahon ngayon. Yung 1 Corinthians chapter 4, verse 4 hanggang verse 5, magkaiba po yung haka-haka at kuro-kuro. Sa Tagalog kasi nakasalin dyan, haka ng mga puso. So, wag muna tayong mag-judge dahil ang Diyos ay magpapaliwanag sa haka ng puso, isipan ng tao. So, sa atin, hindi haka-haka, hindi rin kuro-kuro. This is the reality story of the Bible. May pagsisinungaling na hindi nagsisinungaling. Sa atin ngayon, umaasa sa repentance. Yun yung reference ng 1 John chapter 5 verse 17. All unrighteousness is sin, but there is sin not unto death. So yun yung reference sa buhay ni Abraham at ni Isaac. So sa John 10:10 kasi mga lords, dalawa ang buhay dyan. Alam naman natin, di ba? Yung pagsisinungaling, kamag-anak ng pumapatay ng tao, panluloko, pagnanakaw, swindler, ano pa, maninirang puri, mapagkunwari. Ang dami mga lods. Pero yung isa dyan sa John 10:10, prosperity. In the name of Jesus. Prosperity. Lagi mong tandaan, kahit iyak ka ng iyak sa simbahan, every Sunday, kahit magdugo ka ng luha, magluha ka ng dugo, ayun po mga lords, hindi ka makapasok sa langit. Kasi yung reason mo, di bali na magsinungaling. There is word repentance. Ano, niloloko mo ang Diyos? The word repentance is very harsh. Kailangan mong unawain. Hindi pa ulit-ulit. Parang inutusan ka ng maayos ba? Kasi minsan may inutusan mo na may sariling mundo. Ayaw sumunod. Kaya pag sinapak mo yung ulo, hindi literal ha, yung salitang pampatuwid, masakit man pero ikakatuwid. Hindi na naulitin para wala siyang sariling mundo pag inutusan. Susunod. Kasi may inutusan na hindi susunod. Sarili niyang mundo ang masunod. Kaya yung nag-utos, sumasakit yung ulo. Ngayon, kahit sa maliit na bagay na paulit-ulit kang magsinungaling, mula sa pagkain hanggang sa mga bagay, pera o ano man dyan, kahit ang reason mo ay tama, lahat naman ang reason ng tao, tama. Walang mali. Kahit sa religion mo, lahat ng reason mo, tama. Walang mali. Ang tanong sa Diyos, tama ka ba? Diba, mayroon akong reels na baka sa sentimo pa lang ay bagsak ng religion mo. Pagkakatiwala yon sa atin, yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos na hindi mo magawa. Kasi sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan. So, yung nagpakumbaba ay tataas. At yung mga nagmamayabang, nagmamataas ay ibababa. Kaya sa panalangin, tinuruan tayo na hindi magyabang. Anong sabi ng Diyos? Sa Matthew chapter 6, pumasok ka sa iyong silid at manalangin dahil alam na ng Diyos ang iyong iniisip. Ibibigay niya. Pero pag nasa labas ka, manalangin, ipakita mo sa mga madla tao para maiyabang mo yung religion mo. Marami yan. Sa mga Hudyo at sa ibang mga religion.
Hindi tama. Mali. Mayabang yan. Pagyayabang yan. Di tama yan. Mali na religion yan. Anong sabi ng Diyos sa religion? Kung talagang totoo yung religion mo, the fatherless, you must to visit the fatherless and the widow. Ibig sabihin, you must to extend your strength or money to comfort them. Pakainin. Sundin mo ang plano ng Diyos. Yung mga byud at byudo, walang kapasidad mabuhay. Buhayin. Doon ipakita mo yung religion mo. Hindi makikita sa panalangin yan sa labas. Totoo. Hindi makikita kasi sa sentimo palang bagsak na ang tao. Pera. Maraming bumabagsak sa pera. Ngayon, kasi linggo ngayon, pinaunawa ko yung religion. Isa sa mga dagdag na paunawa. Sinisira natin yung principles of God. Kahit sa mga libro, mga holy book, sinisira kapag ganyan ang karakter na ipapakita natin sa Diyos. Kaya meron akong reels na picture, alin sa mga libro na mga abnormal. Abnormality. Ang daming librong abnormal. Kaya pag inadapt ng nagbasa, buang. Buang. Ngayon, balik tayo sa Bible. Ang Bible hiwaga. Napakahiwaga. Kung basahin mo ng malalim. Kaya maraming nababaliw dyan because of claiming itself. Lagi mong tandaan. Huwag kang maging Diyos sa sarili mo. Na ipakilala sa madla na Diyos ka. Hanggat tumatay ka, hindi ginto yung tae mo. Huwag kang mag-claim. What about me? What about me? Buwang ka. Ang Diyos lang may karapatan. Ay mga inutusan niya nga, hindi nagsasabi na Diyos sila. Yung mga nagunawa sa kanyang salita, Diyos yata to, buang yata to. Anong sabi ni Jesus Christ? Hindi ako buang, wala akong demonyo. Ang buang kasi mga Lord sa Bible, maraming term. Sa Mark chapter 5, verse 1 hanggang verse 20, inalihan ng demonyo, kaya maraming natatakot. Mga buang. Buang yung nasa sementeryo. Kasi demonyo na yung naghari. Maraming buang ngayon. Sabi ko nga, the situation ng ating mundo, kung sa matanda pa, ulyanin na. Kaya matawag mong buang na si Lola. Kasi ulyanin na. Yan ang mundo natin ngayon. Magulo, bloody, chaos. Kasi buang na nga yung mga tao. Alam niyo may solusyon dyan mga Lords. Hanggat hindi ka tuli sa spiritual, physical, tenga, mata, ano pang itutuli sa atin? Bibig. Tenga, mata, bibig, spirito, puso at isip. Ano pang itutuli? Literal. Daming pagtutuli para kompleto yung buhay mo sa paningin ng Diyos. Yung batas kasi mga Lord sa panahon ni Moses, naka-design yan hindi sa religion. Even there's a lot of religion. Alam naman natin yung Judaism, Mosaic, religion yan. Until now, they use the book of Torah. Pero question ni Jesus Christ yung ibang nilalaman ng pagkaugali ng tao na nilalagay sa Torah kasi sinusunod ng mga Hudyo. Nanalangin sa labas. Tapos pinapakita sa tao na maka-Diyos.
Ginagawa yan ng mga kusir sa barko. Pinapakita sa mga tao na maka-Diyos sila. Talagang nananalangin sa labas. Tatayo, panalangin sa daming tao. Kunwari lang ba? Hindi siya kaya. Kaya mayroong abnormality sa Bible. Ang pagmamayabang, abnormality yan. Kaya hindi tama. So, yun po mga Lods. Pinaunawa ko sa inyo sa linggong ito, sa umagang ito, yung pagsisinungaling ay kamag-anak ng mapatay ng tao, inggit, panluloko, ano pa, marami. Kasi sa amin dito mga Lods, sa aming paupahan, dami nang nangupahan na niloloko kami. Kami tagabayad ng tubig, kuryente, kasi maawain eh. Kaso sumobra kasi sa tagal namin maawain, angkinin na yung bahay. Pero sa umpisa, nagmamakaawa. Nako, delikado po mga Lods yung mga ganyang karakter na nagmamakaawa muna. Tapos pagkatagalan, aangkinin pala yung bahay mo. O, tingnan nyo. Sinungaling. Kapag kunwari, kahit iiyak ka ng dugo every Sunday, kahit wala ka sa simbahan, iiyak ka ng dugo, sinungaling. Pag mong i-expect na mapunta ka sa langit, only God can judge. Kaso, yung preaching ko is more about judgment sa isang tao, pero hindi judgment yan. Ang pagising yan according to the verse and verses reference. Kasi yung ginamit nating verse sa ating topic ay 1 Corinthians chapter 4, verse 4 hanggang verse 5. So yun po mga Lord, sana maunawaan ninyo. Kahit iyak ka ng dugo, hanggat nagsinungaling ka sa maliit na bagay na paulit-ulit, magpuri ka sa Panginoon, tapos iyak ka ng iyak. Yung iba dyan, parang negro na yung balat kasi siguro sa pagsisinungaling sarili. Yan. Sa ating buhay mga Lods, marami tayong dapat ingatan kung gusto nating makapasok sa langit. Totoo po mga Lods, yung mga martyr sa Bible, disciples. Kaya nakita ng mga pari noon after Pentecost, because they saw the powers and miracles of God during the Pentecost. Kaya maraming pari na nag-convert sa pananampalataya ng mga disciples according to the name of Jesus. So, ganun pa man, nirespeto natin yan sila. The Bible speak not religion. Pero kung basahin mo, there's a lot of religious war in the Bible. From Syria, mula pa kay Abraham, sa panahon ni Lot. Ayan. Kaya, religious war ang Bible. Pero kung maunawaan na natin yung New Testament, there's no religious war. There's a lot of peace of mind. Kasi pinaunawa na ni Jesus Christ sa atin. Even His life is more on sacrificial offering para lang maunawaan natin yung pamumuhay natin sa mundo dapat na may kapayapaan. Hindi ba't sinabi niya kay Pedro, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Kasi yung sundalo ng mga Hudyo, mga Pariseo, mga pari, sundalo, ay tinigbas niya yung tenga. Anong ginawa ng Diyos? Pinagaling, binalik yung tenga. So, ibig sabihin, namangha yung sundalo, may kapangyarihan. Si Jesus Christ. Kaya yung isang sundalo doon, siguro sa sarili niya, hindi na lang siya nag-ingay. Kaya,
Nahimik na lang siya na totoo si Jesus Christ. Pero yung ibang sundalo doon, na hindi nakita lang nila, hindi nila na-experience, maraming haka-haka at kuro-kuro sa puso. Pwedeng maniwala, pwedeng hindi. At mapagbintangang may demonyo si Jesus Christ. Pero isang sundalo na ka-experience ng kagalingan at sinabihan si Pedro at naririnig nila, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. An eye for an eye, and tooth for a tooth. Sa ngipin, mata sa mata. Kaya magulo. Kaya sa simpleng salita na pinaunawa ni Jesus Christ, may kapayapaan. Totoo naman. Kung mabuhay ka sa baril, kaguluhan. Totoo. Kahit tabak, kutsilyo yun eh. Yung kutsilyo, it's symbols of metal. Sa panahon natin ngayon, hindi na kutsilyo. Ang dami. Kaya magulo, diyan ka rin mamamatay. Sa madaling salita, sabi ng matatanda, babalik sa'yo yan. O halimbawa, gumagawa ka ng nuclear bomb, ang lalaki. Paano kung sumablay, babalik sa bansa mo? Di sabog yung bansa mo. Di ba, nakakatakot? Gumagawa ka ng sarili mong kamatayan. May libro pa naman na pag hinahanap mong kamatayan ay mapunta ka sa langit. May libro din naman na maborn again ka pagkatapos ng kamatayan. The abnormality. May taong ganon. Sumusunod sa ganyang principle na mali sa spiritual. Kaya gawa lang ng gawa. Kaya yung ibang bansa naman din nag-advise na diffuse mo na yan kasi delikado. Ang reason naman ng isa ay hindi pwede. Kasi kung magkatagutom na, gamitin namin yan. Laban sa inyo pag hindi nyo kami bibigyan. Totoo yan. Chaos lifestyle. Pero pag sumunod sila sa principle ni Jesus Christ, which is manifested time in the fullness of time, which is God manifest in the life of Jesus Christ, there is peace and prosperity. The real meaning of peace is prosperity. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Kaya magulo. Barilan dito, barilan doon. I-drop mo na yung baril. It's just only a protection. Hindi pwedeng gamitin sa abuso. Mayroong tamang paggamit. Pero sa panahon ngayon, dahil sa tagutom, kahirapan, nagagamit. Kanya-kanyang gawa. Maproteksyonan ang sarili. At yung mga masasama naman, gumagawa para mabuhay din sila. Papatay sila. At iba naman, gagawa ng mga tabak para sa kanilang sariling nasa sa spiritual. Kikidnap sila ng tao, kukunin nila yung mga kidney, at cannibalism, mga aswang. They exercise the power of darkness, and totally the power of darkness imparted to them, manifested. Kasi both side may power, good and evil. God created all things temporarily. Lahat ng temporal, yung lalo na mga unseen creature, binigyan ng kapangyarihan yan. Mga demons, Satan. Kaya may power. Kaya sa Bible, a lot of allowing. Paano ka magkaroon ng kapangyarihan? Kaya pag inalaw mo yung dark side, demons, may power ka. Demons will possess you. They have authority your spirit. Kumbaga, bypass niya yung spirito mo. Sila na maghahari. Kaya yung sarili mo hanggang isip lang. And lahat ng inisip mo, totally activated. Nag-work out kasi meron kang ni-ritual. Anong ritual? Karamihan. Mga bata, inahandog. Totoo yan. Sa panahon ng Ehipto. Ritualism yan.
sa panahon ni Herodes. Pag nag-utos lahat ng panganay na anak, mga bata, patayin, ritual yan, just for the sake of the power of demons. Kasi sa inggit, kaya pumapasok yung demonyo sa isip, yun ang naisip. Hindi lang sa inggit, kundi kasama na ang ritualism. Nangyari yan sa panahon sa Ehipto noon na nagutos si Paraon. Hindi lang naman ang purpose na patayin yung mga bata na dahil lang sa Hudyo sila. No. That's part of ritualism. Para yung Diyos nila may power. Yun nga lang, the king Pero, yung ama ng anak ng Pero, they submit the power of God. Nagpakumbaba siya. Kaya ginamit niya si Joseph. So, malaking papel din ang Ehipto sa panahon ng buhay ng mga Jewish, mga Hebreo. Bago lang yung Hudyo. Yung Hudyo sa panahon lang ni Israel. Yung pangalan ni Jacob naging Israel. Kaya doon nagumpisa yung pangalang Jewish, Jews. Hindi na Hebreo. Mga Hebreo yan dati. Bago lang yung Jewish. Siguro ayaw nilang pangalan ng Hebreo kaya binago nila dahil merong lugar na Judah, Jewish ang ano nila. Totoo ba? Baka nagkamali ako pero correct me if I'm wrong. So yun po mga Lods. Once you allow something in your thoughts, totally affect in your spirit, and that is manifestation. Sa manifestation mga Lods, mag-ingat. Kasi all the spirit created by God, great and small, good and evil. Once you allow the evil side, mag-ingat ka na. Kasi hindi lahat ng masama ay mabuti. May mga kinikreate din ng Diyos na masama na tumutulong sa mga mabubuti. Once malalim ka na sa salita ng Diyos. Kaya pag ginalaw mo ang demonyo, they will possess your spirit and your body. Maraming matatakot sa'yo. Kasi baliw ang tingin sa'yo eh. Bukas yung mata mo. Tapos ang daming legions of demons. Kaya delikado yung buhay ng isang tao. Sa panahon natin ngayon, ang daming demonyo. Pero hindi mo pwedeng i-judge agad na may demonyo yan. You must to test their spirit bago ka mag-conclude na may demonyo yan. May ibang tao kasi, unang tingin pa lang, ay may demonyo yan. No, you must to test the spirit first. Kasi kung sa Diyos yan, hindi mo ma-judge na sa demonyo yan. Anong sabi sa John? Chapter 4 verse 1 ba yun? 1 John? Chapter 4 verse 1. You must to test the spirit. Kung tama ako, paki-double check na lang yung verse. Kaya yun ng mga Lods ha. Mag-ingat kayo. Lalo na sa mga hindi nagsisimba, sorry. Okay naman yun kahit di ka nagsisimba. Basta magpahinga ka lang, magpuri ka sa bahay mo. Masunod mo yung principles ng Diyos. Pupuri ka. Kahit wala ka sa simbahan, malugod ang Diyos sa iyo. Mas nandun yung presensya pag ikaw lang mag-isa. Kaysa anuhin mo yung dami sa loob ng simbahan. Mga demonyo palang espiritu. Nagkunwari. Maraming pagkunwari sa loob ng simbahan. Ilan lang totoo kung makikita mo. Kasi ang mga demonyo, they are manifested in the spirit. Si Jesus Christ, bukas mata nun. Pati yung mga disciples na inutusan niya. 2 by 2. Sabi ng mga disciples, Panginoon, Lord, all demons are subject unto us. Pisapihin, pinasurrender nila yung mga demonyo. Bukas ang mata. Anong sabi ni Jesus Christ? Behold, Satan, as lightning fall from heaven. Noon kasi, hindi talaga totally bumagsak sa lupa. Kaya sumabit sa puso ni Judas. Kaya maraming demonyo ngayon who does not pay. Who does not help. Who does destroy.
The plan of God. Kaya kung mainutos sa iyo, brother, o Lods, o idol, gawin mo. Sa Diyos mo isipin. Huwag kang gumawa ng hakbang na hindi mo unahin ang Diyos. Kung anong inutos sa iyo, unahin mo. Lahat na inutusan ng Diyos, unahin nyo. Kasi may mga taong inutusan ng Diyos na ipagawa itong mga bagay na ito. Huwag kang mag-claim. Huwag mo ipagmalaki yung religion, kahit ano sa inyo lahat. Lahat ng naniwala sa Diyos, huwag nyo ipagmalaki yung religion. Kasi sa sentimo pa lang, hindi pwede yung pagkatiwalaan. Anong sabi ng Diyos? Doon sa baong babae, na lahat ng pera niya, pati sentimo, penny, inahagis doon sa treasury lahat. Nakikita ng Diyos. Maganda ang puso at espiritu niya. Mapagkatiwalaan. Yung mga mayayabang, Panginoon, laki naman ang binibigay ko O, tingnan nyo, nagyabang. Pero hindi nagustuhan ng Diyos. Maraming klaseng tumutulong sa gawain ng Diyos. Pinabango yung buhay ng Diyos. Wala namang utos ng Diyos, pero tinulungan. Saan galing yung pabango na ginamit ng babae para lang malinis yung kanyang paa sa pabango? Tinanggap ni Jesus kahit marumi yung babae. Sinita yung babae kasi siguro prostitute, harlot. Pero hinayaan lang siya ng Diyos. Hindi niya pinakinggan yung nagsita. Kasi siguro that's part of repentance. Peace offering, forgiveness, ask forgiveness. Yung pabango na yun, samyo, na mamahalin na pinanilinis sa paa ni Jesus Christ. Tinanggap niya yung offering ng babae. Di alam ni Jesus Christ, siguro alam din kung galing sa masama yung pera, binili ng mabango na perfume. Tinanggap. So, malaking aral po yan mga Lords. Pag inutusan ka ng Diyos, tatanggapin yan. Basta buo ang puso mo, kahit galing sa masama yan. Basta sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi God created all things. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Hindi ako against sa religion. The creativity of religion, hindi ako against. Pero once you violate the principles of God in the Bible, because of your religion, Paul ka na sa akin. Tatahimik na lang ako, hindi na makapag-argue. Ako nga, ikinonsidered ko nga lahat buang. Isa lang hindi buang, si Jesus Christ. Anong sabi niya sa John chapter 8 verse 49? I don't have a devil or demons. Kaya hindi siya matatawag na baliw. Kasi ang tingin sa kanya ng mga Pariseo, mga Hudyo, Jewish, mga ordinary na tao, na buang siya. Pero hindi mapatunayan nila kasi may power So yun mga Lods. Sana manawa natin. God bless everyone. Huwag kang mapagkunwari. Iyak ka ng iyak sa simbahan tapos tuloy ang pagsinungaling mo. Sa pagkain, sa pera, ano man mga bagay. Hindi yan kaaya-aya. Maimpyerno ka. Kahit repent ka ng repent, huwag mong abusuhin yung salitang repent kasi delikado. Okay? Baka napunta ka sa maling aral. Hindi ka naman Diyos sa sarili. Sasabihin nila, ligtas ka na ba? Sabihin mo, bakit Diyos ba ako? Mayroon namang Hebrews chapter 9 verse 27. Tanungin mo doon. Tanungin mo ang Diyos. Hindi ka pa naman patay. Tapos ligtas ka, tapos hingi ka ng tawad. Mayroon pa namang aral na pag hindi ka gumawa ng kasalanan, hindi ka maligtas. Hindi paulit-ulit lang. 1 John chapter 2 verse 1 hanggang verse 5. Mga mapagkunwari, dami dyan. Okay? God bless. Happy Lord's Day everyone. Sana tumimo sa espiritu mo. Matuloy yung espiritu mo. Because the law of God, through the life of Moses, that is prepared for circumcisions of the heart, mind, and the spirit, eyes and ears, and your mouth. Okay? Marami pa.
para mayroon kang peace of mind. You guard your spirit, you guard your thoughts, and you do not allow evil or demons in yourself. May power ka, bubuksan yung mata mo. Kasi once God circumcise your heart and mind and your ears and your eyes and your mouth and your spirit, bubuksan yung mata mo. At doon magagard yung spirito mo na hindi makapasok, makapenetrate, makaposes yung mga demonyo sa espiritu mo. Kaya may labanan. The battle first in your thoughts, in yourself, in your spirit. Do not allow any demons in your spirit. That is manifested time in our world today. Manifestation. The fullness of time. That's part. Manifestation tayo ngayon sa panahon ngayon. Do not justify kapag mali ka na. Claiming ka na magiging Diyos ka sa sarili mo. Abnormal ka, buang ka. Lahat ng tao buang. Maliban lang kay Jesus Christ at kanyang Ama. Hindi sila mga buang. Totoo yan. Patunayan ko sa inyo sa Bible. Pag tumawa ka sa isang bagay na hindi ka tawa-tawa, buang ka. Tandaan mo yan kahit sa maliit na bagay. Okay, God bless everyone.